natin sa ating katabi, mahalaga ang presensya mo sa tahanang ng Diyos na ito. Yes! At ating pong basahin yung sa awit 100 verse 4. Pumasok, sabay-sabay po tayo. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit na nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen! Thank you, Lord! Papupurihan ka po namin. Sasambahin ka namin, Panginoon, ng buong puso, ng buong kagalakan. Dahil dapat ka, Panginoon, papurihan ng iyong mga nilalang. In Jesus' name, Amen! Amen! Sabi nga, pupurihin natin ang Diyos ng buong kagalakan dahil ang kagalakan natin ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen! Amen! Laban ko, Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaabang. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Pupuri sa'yo. Oh, oh, oh. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Mapapiling ka lang. Woo! Kanakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Anong gagawin kahit may problema? Kahit na may problema, kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Pupuri sa'yo. Oh, oh, oh. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Mapiling ka lang. Masabi, tayo daw ay sasayaw sa Panginoon. Sa gitna man ng problema, kahit na may pagsubok, kahit pinapawisan pa tayo, okay lang. Bakit? Kasi nais nating makapiling ang ating Panginoon. Amen? So kaya po, buong husay nating ipakita sa Lord yung pagsayaw natin. Amen? So hindi lang po sa labas tayo talagang mag-dance, disco. Mahalaga po na ipakita natin sa Diyos kung paano tayo nagpupuri sa gitna man ng problema. Amen? Kasi dito, hindi naman boring. Pwede tayong gumalaw, pwede tayong tumalon, pwede tayong sumayaw. Yes? Ulitin po natin. Kailangan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Pupuri sa'yo. Oh, oh, oh. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababag sa'yo. Sa piling mo,
God, balakbakan natin yung pinakamalakas na balakbak. Itaas natin yung mga kamay natin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father, for this day. And we ask, God, na yung comfort mo maranasan namin ngayong umaga. And we ask, Lord God, that even though things don't go our way, naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw yung sekreto sa lahat ng bagay na para maranasan namin, Panginoon, yung peace, para maranasan namin yung love, maranasan namin yung comfort. Pero kahit na wala lahat ng yun, salamat, Lord, sa pag-ibig mo na sumagat at lumigtas sa amin lahat. Bago sa aking naranasan, para ibang laban ang iyong karapatan. Ngunit sa aking nararamdaman, laging nasusugatan. Ako ay maglaban sana, tulungang magkaroon ng pag-asa. Kahit na di mo ako biyayaan, sapat ng iyong pag-ibig na hindi ako iniwan. Kahit na di sagipin mula sa laban, sapat ng kagalakan na ika'y pagtitiwala. Paglunas ang aking kailangan para
Nanginginig lang sabay-sabay. Alam ko na di mo ako papabayaan. sapat Ng iyong pag-ibig na hindi ako iniwan. Alam ko na sasakipin dahil lumaban. laban ng kagalakan na ika'y paglingkuran. Pero kahit na di mo ako biyayaan, sapat ng iyong pag-ibig na hindi ako iniwan. Kahit na di sakipin mula sa laban, sapat ng kagalakan na ika'y paglingkuran. Sapat ng iyong pag-ibig na hindi ako iniwan. Sapat ng kagalakan na ika'y paglingkuran. Pero kahit na di mo ako biyayaan, sapat ng iyong pag-ibig na hindi ako iniwan. Kahit na sagipin mula sa laban, sapat ng kagalakan na ika'y paglingkuran. At kahit na di mo ako biyayaan, sapat ng iyong pag-ibig na hindi ako iniwan. Natin sa ibig mula sa laban, sapat ng kagalakan na ika'y paglingkuran. Alam ko na di mo ako pababayaan, sapat ng iyong pag-ibig na hindi ako iniwan. Alam ko na sasakipin dahil lumaban, sapat ng kagalakan na ika'y paglingkuran. Lord, salamat dahil kayong Diyos na hindi tumitigil, hindi nagsasawa, Panginoon, hindi napapagod na kami, Panginoon, ay bantayan, samahan, paalalahanan. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na tunay, Panginoon, handa mo ipagkaloob sa amin. May pagkakataon nagkakamali kami, may pagkakataon nakakalimot kami, pero kayo, Panginoon, hindi tumitigil na kami, Panginoon, patuloy na ilagay sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat, Panginoon, lagi mo kaming ipinaglalaban. Kaya, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng tapang, Panginoon, ipaglaban ka rin sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa iyong aming pagpalakpak, sa iyong aming pagsigaw, sa iyong aming, Panginoon, oras na ito, Lord, inihahandog po namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, yes. Kahit na di sakipin mula sa laban, sapat ng kagalakan na ika'y paglingkuran. At kahit na di mo ako biyayaan, sapat ng iyong pag-ibig na hindi ako iniwan. Kahit na di sakipin mula sa laban, sapat ng kagalakan na ika'y paglingkuran. Tila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, mula ka sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man maasal ng lagi, maging ang
iyong likha, luwalhati ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y lahat mo. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong likha, luwalhati ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Salamat sa iyong katapatan noon, ngayon, at magpakailanman. Muli, Panginoon, sa iyong aming pagsamba, sa iyo po ang aming mga palakpak na ito. In Jesus' name, Amen and Amen and Amen. Yes, habang umupo tayo, ngiti mo yung katabi mo. Yan, para maramdaman din po niya yung iyong pagmamahal. Yeah, amen. Glory to God. Yan. So, ngayon po, tawagin po natin ating Prime Leader, Annie, assistant, para sa ating ilang mga pahayag, balita, at ilang concern. Amen. Sige nga, pakipalakpakan po ulit natin si Lord. Ayan. Sabihin nga po natin, napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Sobrang nakaka-bless po at full house na naman po tayo today. Kaya po pakibati naman ang iyong katabi at sabihin mong sobrang bless ako at nandito ka ngayon. Ayan. Sige po, bago po tayo magpatuloy sa ating mga gawain, ating munang batiin ang lahat ng magbo-birthday at magse-celebrate ng anniversary. Ayan. So, alam ko po may birthday din po today. Ang may birthday po today ay si Jade Rex Bagnas. Yan po ang ating nasa Kids Zone. Ayan. And sa mga mag-anniversary naman po this June, today na June, meron po ba? Alam ko po, si Sister Melanie at si si Brother Dan Bolito po. July. Okay. Sige po. Sa July naman po ating bati mga mag-birthday. Ayan. July 1 po si John Mark Cabagnan. 2 po ay si Tatay Martiniano Timpug. Sa 6 po ay si Kian Agosta. At sa 9 po ay si Jennerlyn Angosta. Sa 10 naman po sa ating kids zone si Job Dumangon and si Elgin Sotilio. Sa 12 naman po ay si Kimberly Ragindin. 14 si Jamaica Aguha. 15 po si Samantha Rodriguez. Sa 16 po si Pastor Romeo Papina ng ating SOV Apayao. And sa 17 naman po ay si Pastora Cindy Papina. And also si Brother Jomar Dalena. Sa 21 naman po ay si Sister Ana May Esteban. Sa 23 si Chinalyn Abesada. Sa 27 ay si Jean Leon Santera and Elsa Madlambayan. Sa 28 po ay si Sister Melanie Bolito at sa 30 naman po ay si Dioj Madlambayan. Mag-anniversary naman po for the month of July. Sa 16 po ay si Brother Domingo and Sister Nerissa David. Sa 24 po ay si Brother Jomar and Sister Mai Dalena. And sa July 30 po ay si Sister Melanie and Brother Dan Bolito. Ating nga po silang batiin na happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Ayan, happy birthday and happy anniversary po sa lahat na magsa-celebrate for the month of July. Naway lalo pa po kayong i-bless ni Lord ng inyong open doors and new opportunities in your life. Gayun din po ating batiin ang ating VIP today. Invited po siya ni Sister Laika Hani Haminal. Ang pangalan niya po ay si Mateo Simon M. Loreto. Asan po si Simon? Sa Kids Zone po, ayan. Sige po, gayon din po, atin din po paputuloy po ang ating worship services during Sundays po yan ay every 9 a.m. Isang service lang po tayo again to give way sa ating GMA outreach in the afternoon. Gayon din po ang ating Wednesday services every 6:30 p.m. Kaya po pakisabi po sa mga katabi nyo, walang malilate. Ayan. Also po sa during Wednesday after every last Wednesday of the month, yun po ang ating Intercessors Night. Ayan. Also po, after this service, meron po tayong VCLC class for Soul 2 and sa mga Pep Soul classes po natin. So, mamaya po, after service po yun, stay lang po kayo saglit. And also po, wag po natin kakalimutan na lagi po nating tatandaan na ang ating pag-worship kay Lord ay isa po yung privilege. Hindi lamang po yung isang obligation, hindi isang responsibility bilang anak ni Lord, kundi isang privilege na nakakapag-church po tayo. And naalala niyo po yung 20 peso challenge na challenge po sa atin ni Pastor last week for the 20th anniversary of our church. Hindi naman po siguro mabigat sa ating mga bulsaan 20 pesos for 20 days. Dahil alam po natin, binibless pa tayo ni Lord more than that. And it's only right for us to give back what we have to Him. Ang sabi po dito sa 2 Samuel chapter 9 verses 7 to 8. Again, 2 Samuel chapter 9 verses 7 to 8. Ayan, sige, babasahin ko muna. Ang sabi po dito, "Don't be afraid," David said. "I intend to show kindness to you because of my promise to your father, Jonathan. I will give you all the property that once belonged to your grandfather Saul, and you will eat here with me at the king's table." Mephibosheth bowed respectfully and exclaimed, "Who is your servant that you should show such kindness to a dead dog like me?" Sometimes po we feel unworthy, we feel undeserving of the blessings that we receive from God. But it's only fair na dahil po we feel that way, we have to give back to God, or we have to show God that we are truly deserving of the blessings that we receive. And it's the only way that we can do that is to obey Him. And obedience, kasama po dyan yung pagbibigay sa Kanya, yung pag-o-offer sa Kanya ng ating mga sinakripisyo, ng ating mga pinaghirapan, dahil hindi naman po tayo makakarating siguro sa ganitong posisyon kung hindi naman po sa Kanya. Kaya po sa ating pagbibigay, lagi po nating tatandaan, we may be unworthy. May times na tayo pa po mismo ang tumatalikod sa Kanya, but God never failed to leave us. God never failed to leave our side. Lagi po siyang nandiyan, nakagabay sa atin. So it's only fair for us to give back all the glory and offerings to Him. Kaya po sa ating pagbibigay, ating pong i-declare na, Lord, ito po ang aking symbol of obey sa ito. Ito po ay symbol ng aking declaration na hindi lamang po ngayon ako magtatanim, kundi sa mga susunod pa na pagkakataon. Kaya Lord, i-bless mo po ang lahat ng magbibigay at ang mga pusong handang magbigay para sa iyo. We give back all the glory in Jesus' name. Amen. Let's use the day. We wake up to the sight of the sun and celebrate His name. Praise Him till the light is gone for all the world to see. Bring it to Him as we run, knowing you're gonna be. Worship to the break of dawn. All that we are today is God's gift to save. Now that you are awake, what can stop us now? Here comes the rain. Presence is falling out. Lift up His grace. Oh, we'll bow
can sing as we conquer and test what makes us different from the rest. Oh yes, the best. Oh yes, the best. Yes po, tayo po yung mag-declare ng ating declaration. Yes, in 1, 2, 3. 2024 is the year of open doors. I speak to my doors of help, promotion, connections, doors of heavenly blessing, breakthrough, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swaying wide open in 2024. In Jesus' name, amen! Amen. Yan. So, salamat, Sister Delia, sa panguna sa ating declaration. Amen. So, yung katabi mo ay maghanda na rin dahil malamang susunod siya naman ang ma-schedule po natin. Yan. So, yung every Wednesday po natin ay halos na pagdeklara na po natin lahat. Especially yung ating mga ng mga kasama. Kaya po, ngayon po, yung mga bago po natin ay nais-schedule na po natin din. So, kaya gusto po natin ma-experience yun po ang pagdideklara and yung power po ng declaration. Okay, habol lang po natin. So, naisin po natin batiin yung first baby po nila Mark and Honey Mora. Isa po yung mag-celebrate ng second birthday si Kenzie Mora. And naisin po natin paabot ang ating mga condolences and prayers sa family. Una po sa family po ni Brother Magno Herona, uncle po yata, uncle ni Alex. Siya po ay sumakabilang buhay. So, ating po panalangin yung family. At the same time, kayo na pong alas 5 ng maga ay sumakabilang buhay po yung brother po ni Sister Melinda Galano Bagnas, si Brother Efren. So, yung father po ni E-Rose. Yan, kung kilala niyo po si E-Rose. So, kanina pong early in the morning ay sumakabilang buhay po. So, panalangin po natin, yung kapayapaan, kaaliwan ay ipagkaloob ng Diyos. Yan. So, sa umaga pong ito, gusto ko din pong i-acknowledge po. Matagal po natin siyang di nakasama. Siya po isa sa mga naging prime leader din po natin sa panahon po ng Tabon 1, no? Ito po ay kung saan napupunta ng US, Canada. Wala po masyadong nililibutan si Brother Erning. So, once again, thank you sa presence ni Brother Erning. Yan. Siya po yan sa mga magiting nating pintor. Magaling mag-paint po yan. So, yung ibang display po natin dati sa Tabon 1 ay siya po ang nag-paint noon. Yung mga mga nature, no? So, Bible stories. So, again, salamat sa presence ni Brother. Nakita po kami kahapon sa SM and nabiting kami sa mga kwentuhan. Ayan. So, sabi ko nga, parang hindi siya tumanda, no? Amen. So, mga kabats po niya, yan ay sila Tatay Bert, Ate Cecil, sila Mamu, no? Sabi ko nga sa kanya, sa mga kabats mo, ikaw yung masiglapat, makisig pa, no? So, amen. Okay, so once again, nice po nating this coming anniversary, ayan po yung ating 2020 challenge, no? 20 per day for 20 days. So, mamaya explain ko ng konti, no? Okay, tayo po ay nasa open doors pa rin, no? Open doors, the year of the open doors. Ito po yung ating declaration. And itong buwan ng June ay ating pong kinikilala po na tayo po bilang church sa kabutihan ng Lord ay tayo po ay naging bunga. Lahat po tayo ngayon ay nandito because sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, napakabuti, great is thy faithfulness. Kantayin nga po natin yung great is thy faithfulness. Para ating pong muling damahin ang pag-ibig ng Lord. Faithfulness, oh God, my Father, there is no
Love changes not like compassion, they fail not. As the west wind, they're forever. Sing with us, come on. Oh, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, I had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Sa ating po church ay kita-kita po natin yung gratefulness and faithfulness ng Lord because this coming July, we are celebrating our 20th founding anniversary. Amen. So, hindi po natin maaabot yung 20 taon without the grace and love ng Lord sa ating buhay. So, kaya nga po sabi nga natin bilang bride ni Jesus, no? Jesus bride, sabi nga, time for us to prepare kasi sabi nga, siya po ay babalik para sunduin yung mga para sa Kanya. In Ephesians chapter 5 verse 27, sabi doon that He might present her to Himself a glorious church not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Ayan. So wala tayong clicker dito na. Clicker? Wala. So, wala. Okay, so, kaya sa umagang ito, gusto ko po i-share sa inyo, bilang Jesus bride, be ready for the wedding feast. Ayan. Be ready for the wedding feast, no? Bilang tayo po ay, ang groom po natin si Jesus, tayo po bilang church, in-explain po natin ng almost 1 month na tayo po, church ay tinatawag na bride of Jesus, no? Ang ano lang po natin dito, lagi, bilang paalala po sa atin, bilang mensahe ng Lord, always be ready. Yung word na be ready means watch out, be on guard, stay awake. Yan. Be ready means watch out, be on guard, and stay awake. Yan. In verse 37, sabi dito, and what I say to you, I say to everyone, be alert. Be alert, no? The Greek word translated be alert, it means stay awake and watch. Lagi po tayong gising, lagi po tayong ready. Dumating man anytime ang ating groom na si Jesus, we are ready. Yan. Nandun yung excitement, no? Nandun yung wow, mapapawaw ka, no? So, sa bawat ating pong ginagawa, dapat, lalo para sa Panginoon, napapawaw pa rin po tayo. Yan. So, kasi talagang ang daming ginagawa ng Lord, napakabuti ng Panginoon. Oh, so, dito, again, sabi nga, is the very, stay awake or be alert is the very last word of the chapter. And Jesus' final word on this subject, sa Mark chapter 13, sabi nga, the recurring theme of Scripture concerning the second coming is to be, what? Ready, and the Scripture is not silent on how to prepare. Paano ba tayo mag-prepare? Yan. Halimbawa, this coming anniversary, meron po tayong gaganaping isang piging, isang simpleng piging, salo-salo, para sama-sama nating i-feel yung blessing, yung pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. So, itong taong ito, kakaibang celebration po din natin. Sino po dito nakasama doon sa dibu po ng church? 18th anniversary. Wow, ginawa po natin sa isang event center, Casa Daisy, no? Wow, imagine mo, nag-Casa Daisy tayo, lahat po tayo ay nakapandibu, no? Sinuot nyo yung best dress po natin as we celebrate our 18th anniversary. Ngayon po 20, no? Sarap nga sana po mag-celebrate din tayo ng big time kasi 20. Pero of course, tayo po kasi ay medyo ang ating pong budget hindi enough. Pero ganun pa man, hintayin po natin. Sino po dito yung green team? Magparamdam nga po yung green team. How about the yellow team? How about the red team? And the blue team? Wala lang, kinamusta ko lang po kayo. They actually, this coming anniversary, ating pong celebration, gagawin po natin last
Sunday of July. And meron po tayong, bubuhayin po natin yung color coding natin. Idadagdag po natin yung mga bago po nating kasama. Okay? Okay po ba yun? So, mamaya po ay i-distribute po natin yung mga presentation. So, gagawa uli kayo ng presentation as natatandaan nyo last year ba yun? Last December? Yung ating Family Day and then in December, wow! Ang ganda po ng mga presentation. Kaya, wow! Na-excite po tayo na muling magawa po ito. So, doon po sa mga color coding, nandiyan pa po ba kayo? Amen. Yung mga leader ng color coding, nandiyan pa ba kayo? Okay. Nandiyan pa. Yung mga, okay. So, akala ko natutulog yung mga leader ng color coding. Yan. So okay. Ang ating pong, ngayong umaga, gusto ko i-share sa inyo, be ready for the wedding feast. Sino po din naka-attend na po kayo ng wedding? Sino po dito naka-attend na ng wedding nyo? Ay, dapat lang. Meron ba mga ikinasal, hindi ka kasama doon. So, sa mga ikinasal na dito, ano yung mga preparation ginawa nyo during your wedding? Yan, parang medyo alalahanin natin ng konti. Wow, even nakakilig. Wow, galing, no? Ang daming mga bagay-bagay na ginawang paghahanda. So, yung gusto ko pong i-share sa you today, be ready for the wedding feast. Paano ba yan? Una-una, bago po tayo dumating sa kasalan, meron po tayong unang dapat gawin. Say yes to the proposal. Amen. Although, noong araw, hindi masyadong uso ang proposal na talagang ngayon, matindihan ang proposal kung saan-saan, sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng dagat, kung ano-anong ginagawa ngayon, umakyat ang puno, ano? Habang sa ibabaw ng puno, nagpo-proposal. Ang dami ngayon eh. Magugulat ka lang habang naglalaro ang PBA, biglang magpo-propose. Ang dami mga nakaagulat, no? Ng mga bagay-bagay. Pero sabi nga, ang importante doon, hindi yung presentation. Kahit ganong kaganda ang presentation, I think meron din po kinapanood sa Facebook, may nag-propose, napukpok pa ng gitara. Yung hindi tinanggap ng babae yung proposal. No? Iba-iba po ang reaction doon, nainis doon sa babae, o et cetera. Kasi hindi naman siguro, ewan ko naman sa lalaki, kung nag-propose sa MU siya, mag-isa siyang umaasa. Yung bang tipong akala niya, okay na okay si girl, yung pala, umaasa lang siya. Nag-propose pa. O, dinapukpok ng ukulele. So ibig sabihin, sa proposal, hindi doon sa kung gaano kabongga, kagara yung proposal. Ang mahalaga po sa proposal ay yung word na yes. Tama? Ito lang kakausapin ko, may mga asawa na. May experience na yung mga... Okay. Yung importante yung word na yes. Sabi niyo, yes. Pagkatapos sabihin yung yes, yung lalaki, woo! Sisigaw yan. Shoot ako na siya! Wow! Ganon, parang proud na proud siya nung sabihin yung yes. Di ba? Ganon katindi yung impact ng yes. Kaya, bago yung kasalan, una yung yes. Sabi nga, there's only one requirement to becoming someone's bride, saying yes to the proposal. Kaya yung mga nag-yes kay Lord, kay Jesus, yun lang po makaka-relate sa pag-uusapan natin. Pero hindi pa nakakapag-yes kay Lord, ito yung mga ganda pagkakataon, mag-yes po tayo kay Lord. Sabi nga, there's only one requirement to becoming someone's bride, saying yes to the proposal. No? Yung mga binatang, mga nag-iisip kung paano mag-proposal, siyempre ang kanilang dinidesire yung word na yes. Kasi baka mamaya, yes, ang ini-expect mo yung pala, wait. Parang yung sagot ng Lord, no? Di ba? Yes, no, wait. Anong gusto niyo? Yes, no, wait. Yes, di ba? Gusto natin yes. So have you said yes to Jesus? Di ba? Will you be His bride? Di ba? Kinakanta natin, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Pero ang totoo, yung bang yes na yon mula sa puso o hanggang nguso lang. Pero kung mula sa puso yung yes na yan, isa kang bride ni Jesus. No? As sabi nga, it's true. All we have to do is say yes to Jesus. Sabi nga po natin, yes to Jesus. Yes to Jesus.
So, ilagay po natin patuloy sa ating isipan, wearing a white dress and fixing your hair do not make you a bride. Kasi minsan, sa kasal, sana ka-focus. So, susuotin, ganda ng buhok, ganda ng makeup, yung kilay, talagang perfect yung pagkakakilay. Yan, no? Si Sister Edna, bago humarap sa kanyang groom ngayon, nagpagupit siya, bagong gupit, no? Pang opening prayer, pero talagang, wow, pinaghandaan niya, no? So, yan, mga malupitan, no? So, hindi po nakabatay sa susuotin o sa buhok natin sa makeup yung pagiging bride. Yung pagiging bride, yung puso. Sabi nga, saying yes to your groom is what makes you a bride. No? Many of us try to doll ourselves up to look like a bride with good deeds and accomplishments. But showing up to a wedding with a wedding dress on doesn't make you the bride. Kasi kahit na ikaw yung center of attraction sa suit mo, alam na ikaw yung ikakasal, pero kung di naman nakalagay sa puso mo, medyo magkakaproblema to. Halimbawa, sinabi ng father, nung magkakasal, iniibig, do you love him? Nakatulala ka lang, di mo alam kung sasagutin mo. Kasi conscious ka sa suit mo, no? Okay, so, kailangan doon, yung puso mo ready na ako ikakasal kay Jesus. Ako ikakasal sa aking mapapangasawa. So you must have a relationship with the groom. Mahirap ikasal, although may mga count na tinatawag nating pinagtutugma lang. Ang tawag doon ay pinagkakasundo. Baby pa lang kayo, pinagkasundo na kayo, hindi nyo alam, wala kayong kamalay-malay, kayo palang dalawa, pinagkasundo na ikakasal. Kaya nakapanood kayo sa YouTube o sa Facebook na merong halos umiiyak yung babae dahil maghaharap na lang doon sila for the first time dahil sila ikakasal na hindi man lang niya kilala yung lalaki. Minsan mas matanda yung lalaki, ang bata ng babae, o kaya mas matanda yung babae, ang bata ng lalaki. Wala silang choice kundi gawin yon because pinagkasundo sila. Part ng tradition. Pero dito, you must have a relationship with the groom. Ang hirap naman, doon lang kayo nakita, kakasal kayo, sabi mo, I do. No? Parang, haharap ka na hindi ready yung puso mo, sabi mo, mahal mo siya. Ang hirap nun. So, kaya sabi doon, you must have a relationship with the groom. Kaya nga sabi nga, be Jesus lover, not just attender. Pag tayo po yung uma-attend sa gawain, be Jesus lover, not attender. Pag po tayo nakaupo during worship, tayo po ay lover ni Jesus, not attender. Ibig sabihin, habang nandiyan kayo, nakakaramdam pa kayo ng kilig kay Jesus. Wow, Lord! Habang inaawit natin yung mga kantang pang kay Lord o pang kay God, nandun pa yung kilig. O kanina, kinanta natin Great is Thy Faithfulness, ano naramdaman nyo? Great is Thy faithfulness. Kanina, yung kantahan natin, parang ayaw na natin huminto, di ba? Ito nakakatuwa dito eh. Gusto ko sana bulungan yung anak ko, di ba? Kinanta niya yung, yung kinumpose niya yun, no? And, inimpress sa akin, parang ang sarap is idugton ano ba yung kantang yan? Dakilang katapatan. Gulat ako, bigla niya pinasok. Di ba? Yung katapatan ng Lord na Tagalog, wow, nakakakilabot, parang wow. Alam mong, nagkakakonektahan tayo, alam mo yung nandun isa yung nararamdaman natin, wow, ang sarap sabihin sa Lord, Lord, salamat. Salamat. Sige nga, sabihin niyo nga po, Lord, sa Lord, salamat, Lord. Salamat, Lord. O habang sinasabi niyo, ano nararamdaman niyo? Di ba? Di ba? Iba naman parang, salamat, Lord. Di naman sinagot panalangin ko, ba't mo sasalamat kay Lord, di ba? Pero yung mga tinugon yung panalangin, ang sarap sabihin, salamat, Lord! Yan, di ba? So, parang ito, na-share ko na one time to sa mga, pero, dito daw makikita yung talagang lamo kay Lord eh. Meron daw pong bagong policy ang church, no? No, new church policy. You are advised to come to church according to salary. Oh, sino po ang salary niyo lampas 10,000? Below sa bagay, wala namang aamin na, di ba? So, okay. Kayo bahala kasi alam niyo salary niyo. If we see you wearing Prada shoes, Gucci bag,
or any imported, original, or branded products, we will assume you are doing well financially and therefore your offering is better. Daming nag-left the group. No? So, pag daw ang mga suit natin ay branded, in-expect ng Lord, ang offering mo, pang big time. Kaya kung ikaw ay big time na binibless ng Lord, yung mga suot mo branded dyan, mga tipong mga H&M, Uniqlo, mga Levi's, mga ganon. So, ano man yung mga suot mo yung branded, yung mga sombrero, mga shades pa lang, oh. In-expect ng Lord, big time din ang offering mo. Tama po ba yun? Okay. Ngayon, kung ganun ang level mo, hindi marahirap sa iyo na tugunan itong challenge na ito. Okay? Church ko to, love ko to, 20 na po tayo. Yung 2020 Ipon Money Challenge. Okay? 20 pesos for 20 days challenge for my church 20 years founding anniversary Thanksgiving gift. Ibig sabihin, 20 araw, sa bawat isang araw, magtatabi ka ng 20 pesos. Malaki po ba yun? Maliit lang po yun, di po ba? Ang ice drop nga ngayon, magkano na? Di ba? So, yung 20, sa load nga po, mababa na yung 20. No? Ngayon, ang pinaka 50 over 100 ang niloload po natin, di ba? Para mataas yung data. Kasi pag pang 20, kakaumpisa mo pa lang, nawawala na. So, definitely, madalang na mag-20 ngayon. Okay? So, 50 pataas. Pero ito, the 20-week money challenge, strategically saving a certain amount of money each day over a period of 20 days. If you stick to your daily goals and do it religiously, at the end of the 20 days, you will have saved a Thanksgiving gift of money to our church. So, maybe some of you, malit lang yan, no? Pag 20 days, 20 pesos, pag sinuha mo yan, 400 pesos. Malaki po ba? Maliit. Maybe some of you, maliit lang. Gagawin mo times 2. Oh, gawa ka ng parang, di ba, nauso naman yung bilog-bilog tapos chine-checkan mo para mabuo mo yun, di ba? So, siguro naman sa dami ng blessing ng Lord sa atin, hindi mahirap para balikan natin siya ng blessing. Amen? So, yun po yung tinatawag nating 2020 Ipon Money Challenge. No? So, okay. Bilang church, sabi nga, mahalaga po dito yung word na yes. Sino po dito ang handa po tayo makisa sa Ipon Challenge? Say yes. Yes! Amen. Parang wawalo yata yung nag-yes na yun. Sino po dito mag-yes? Yes! Naging 12, nadagdagan ng 4. Okay, so, and next, if you dress poorly daw, sorry, yung word na nagamit dyan, no? You need to learn to manage your money better and give your tithes faithfully because that's the key to financial breakthrough. Kung piling mo, hindi ka naman mayaman, hindi ka naman angat, piling mo parang medyo mahirap ka, lalo mo daw i-manage yung pera mo, lalo ka daw magbigay sa Panginoon kasi ang pagbibigay sa Lord, ito ang pagsusimula ng financial breakthrough. Okay. Ngayon, if you dress just right, yung bang tipong, wala, ganun lang. If you dress just right, then gawin lang, just to live right, give right, and say, just right. Kung sa tingin mo, tamang-tama lang, so ang gawin mo, tamang pamumuhay, tamang pagbibigay, tamang pagsalita, tamang gagawin. Yan. Ngayon po, kasama ng bagong policy yung excuses. Ito po, no? Meron lang po bagong policy, 6 days. Sabi doon, we will no longer accept a doctor's statement as proof of sickness. Because if you are able to go to the doctor, you're able to come to church. Nakapunta ka nga sa doktor para humingi ng certificate, di magpa-check up, di ba? So, ibig sabihin, kaya mo din pumunta sa church na nandoon ang dakilang manggagamot. Amen? Amen. So, you are able to come to church where you can meet the great physician Jesus. Okay, bathroom breaks during sermon. There is now a strict 2 minutes time limit. At the end of 2 minutes, an alarm will sound, the toilet paper roll with the track, babalik yung rolling paper, hindi ka na makakakuha. Okay? Then, the CR door will open. Automatically, ayaw sa gusto mo, bubukas yung pinto after 2 minutes. Okay?
and a picture will be taken. Ngayon, after your two offense, your picture will be posted on the church bulletin board. Pag dalawang beses ka na nahuli ng tuwing offering, lagi ka nagsi-CR, ipopost na yung picture mo sa bulletin board. Ngayon, pag nahuli ka nakangiti, no? Sabi doon, anyone caught smiling in the picture will be sanctioned under the church mental health policy. Pag doon nakangiti ka na nakunang ka, dadaling ka ngayon sa office at kakausapin ka ng ating mental health policy. So note, no CR break during offering time because God knows who does not give. Okay. Ang isang option po doon, yung usher po papasok din sa CR. Kakatukin ka, offering na po. Yan. So, ang higpit doon, tindi naman, no? Okay, prayer time. Sa mga nagpa-fasting, may bago din daw pong policy. Pag ito, skinny people, skip only one meal. Because they still need to eat more so that they can look healthy. Yan, yung skinny, medyo yung petit, no? Yung normal people skip only 2 meals to maintain their average figure. Ngayon, kapag ikaw chubby, tingnan mga katabi mo kung chubby? Oo. O chummy. Chubby. Chubby people skip all meals. No need for them to drink slim fast product. So sa mga chubby daw, dagdagan nyo ng fasting. Huwag nyo nang isipin yung mga slim fast na iniinom, fasting lang po ang kailangan dyan. Ngayon, kung marami kayong kalagay sa rep, natetempo kayo, ipamigay mo sa katabi mo, tawagan mo, yung laman ng rep ko, para hindi ako batem, kunin mo ng adlaan dito. Yan. Hindi mo na kailangan mag-diet. Papayat ka. So, thank you for your loyalty to our church. We are here to provide a positive members experience. So, ito po isang isang katuwaang policy lang po yan. Pero pag tinanong po natin, what if, ganun nga. Kasi makita po dito, yung gaano po tayo ka-faithful, gaano po tayo kinikilala na si Kristo po bilang church, bilang groom po natin, ay ating pong malalimang kinikilala yung kahalagahan niya. So, pangalawa, paghahanda po natin, be a worthy and a faithful, Okay? Be a worthy and faithful bride. Sino po dito pag meron kayo napangasawa, gusto niyo faithful, loyal? Definitely lahat po tayo. Meron po ba dito nagpakasal kayo, gusto niyo mga after 1 linggo, lokohin na kayo, parang gano'n na. After 1 month, lokohin mo na ako, ha? Kasi gusto ko yung gano'n, napapangasawa, may challenge yung 1 month pa lang, lolokohin na ako, yung bang mag-investigate ako. Meron ba gano'n? Definitely wala. Ang gusto mo, pag nag-asawa ka, faithful. Sa'yo lang nakatingin, ikaw lang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Yan. Ikaw lang ang titingnan, ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang bibigyan ng panahon. Yun ang gusto natin. Sa mga lalaki, ikaw lang ang paglilingkuran, ikaw lang ang pinakapogi sa lahat ng lalaki. Walang sinabi si Richard Gomez, si Alden, Richard Gutierrez, sa iyo namin lahat pinagsama-sama. Ikaw na pinaka-pogi. Wow. Pinaka-matangos ang ilong, kahit di naman matangos ilong mo. No? So, pero pag tinitinan ka, gusto mo, ikaw talaga, yung nandun, ikaw lang talaga habang buhay. So, be a worthy and a faithful bride. In 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20, therefore, honor God with your bodies. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price. And because of this purchase, our Father God promised us to His Son, the bridegroom, we are spoken for. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, yun, binigay po niya si Jesus sa atin para maging groom po natin. 2 Corinthians chapter 11 verse 2, I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I may present you as pure virgin to Him. So God set up. Si Lord po nag-set up nito. Kaya kahit po tayo dito, hindi po natin alam na si Lord po sinet up po tayo. Imagine mo, hindi naman natin alam, bandang dulo, magiging magkakakilala pala tayo. Iba't ibang lugar, Gentry, ayan, sila Delia, Gentry,
sila Renan, at saka Olive, Gentry, meron tayong Naik, meron tayong Rosario, meron tayong Cavite City, meron tayong Tansa, meron tayong Bacoor, Imus, Binakayan, ano pa ba? Meron ba tayong Nobeleta, Isabel, ayan, Nobeleta rin pala yan. Meron ba tayong Panamitan? Of course, meron. Talagang dito nga tayo, di ba? So, Kawit, Panamitan. Hindi naman natin akalain magkakasama-sama tayo eh. Magkakakilala tayo. Ang nag-set up nito, walang iba kundi si Lord. Parang halimbawa, ako taga Bulacan ako eh. Napangasawa ko Kapampangan. Pero lumaking Caloocan, Manila. Imagine mo magtatagpo ang isang Bulakenyo, magkita kami ng taga Caloocan, bandang dulo, iuwi ko siya sa iisang tahanan. Maybe some of you, taga Mindanao, tapos isa naman, taga Cebu, magkikita. O, sino po dito magkakalayo kayo ng probinsya, tapos bandang dulo, ayan, anong probinsya? Samar, Kawit mo, imagine mo, yung taga Sawar, nakawit yung taga Cavite. Di ba? Ang Lord nag-set up, di ba? Ang Lord nag-set up. Parang tayo ngayon, sinet up tayo ng Lord, magkasama-sama for a purpose. So when we transition from this word to His word, I feel we will be connected to God in a way that our minds cannot fathom. It will supernatural. So, all who are led by the Spirit of God, kaya nga po tayo sinet up ng Lord, no? And binigyan pa po tayo ng pangselyo. Kung tawagin natin ay Holy Spirit. Ayan. All who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of sonship. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brethren. In Romans chapter 8, verses 14 to 15 and verse 29. Kaya, sinet up tayo ng Lord na magkasama-sama, na makilala siya, and maging isang church, and kasihan tayo ng Banal na Espiritu para magawa natin yung gusto niyang pagawa sa atin. No? Siya mismo ang ibigay ng paraan para magawa natin to. Kaya nga dapat po tayo magkaroon tayo ng puso na katulad ng sa Lord. Yan. Dapat ang puso natin, tibok ng puso natin, tulad ng tibok ng puso ni Lord. Ano ba ang tibok ng puso ni Lord? Nandun yung matinding pagmamahal. Kahit hindi ka ibig-ibig, handa mong ibigin. Kaya nga tayo, nandito lahat, we're not here, na perfecto tayong lahat, nandito tayo lahat, alam po natin, kailangan pa po nating ang Lord, baguhin tayo ng Lord, and we're here, hindi para mangundem, kundi nandito tayo para magtulungan, makapagpalakasan, tayo po ay sama-samang lumakas sa Panginoon. Amen? So, in Ephesians chapter 5, verse 25, husbands, love your wives, just as Christ has also loved the church and gave Himself up for her, so that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. Simple lang po yan. Kung po tayo ay tunay nagmamahal sa ating asawa, partner, ano po yung ating dapat gawin? Sikapin po natin hindi magkamali. Sikapin po natin hindi masaktan yung ating asawa. Sikapin po natin maging faithful kahit ang dami mo nakikita maganda, wala pa rin pinakamaganda at pinaka-sexy kundi ang misis mo. Kahit hap-hap lang ang katotohanan. Kahit sa tingin ng iba, sinungaling itong lalaking to. Kung sabihin ang asawa niya pinaka-sexy, asawa niya chubby. Kahit hap-hap yan, pero sa'yo, ano man ang maging korte ng katawan ng asawa mo, siya pa rin ang pinaka-sexy. Nagsumula man sa Coke, 8 ounce, naging 1.5, at naging case ng soft drinks. O maging barrel ka man ng soft drinks, para sa akin, ikaw pa rin. Ano man mangyari, ikaw pa rin. Di ba? Di ba? Ganon din sa church, no? Ano man mangyari, yung mga katabi mo, tumaba man yan, yung katabi mo man, may mga bagay nagbago dyan, mamahalin mo pa rin yan kasi pinagtagpo tayo. Si Lord, may mga bagay na hindi binibigay sa atin,
Pero hindi nangangalugan, hindi tayo mahal. Ibig sabihin, iniingatan tayo, baka pag binigay sa iyo to, baka humingi ka ng motorsiklo, Lord, bigyan mo ako ng big bike. Eh sabi ng groom, bakit kita bibigyan ng big bike? Eh kung saan ka makapunta. Tapos kung saan ka pumunta, yun, kung sinusuni, akas mo dyan. Di ba? Oo. Kahit motorsiklo, may mga ano yan eh, may mga motive din, may mga intention yan kuminsan eh. Di mga young people, pag ako angkas, o mga lalaki angkas, yung kanyang bag nasa harapan eh. Yung bag niya nasa likuran, yung mga may bagpack, no? Halos malaglag ka na eh. Pero iniingatan yung bag, nandun yung bagpack eh. Pag dalaga ang sakay, yung bagpack niya nasa dibdib niya eh. Bakit kaya ganon, di ba? Oo, may mga motor, pantay na pantay ganyan. May mga motor, pag ganun eh. Ala. So, hindi bibigay sa iyo kung mali motibo mo. Hindi bibigay sa iyo ikapapahamak mo. Hindi bibigay sa ng Lord yan kung alam niya makakalimot ka. Ang ibibigay ng Lord, yung bagay na lalo magpapatibay sa iyo sa iyong ugnayan sa Kanya. Amen? Nag-get po ba natin yung point? So how glorious it will be when we are presented to King Jesus, a pure and spotless bride. Kaya po tayo, dapat, ang ginagawa din po natin, hindi makakasakit kay Jesus. Yung gagawin po natin, ikangingiti niya. Yung bang marami tayong surprise ang ginagawa para sa Kanya, ikangingiti niya, hindi yung kaiinis ng Lord. Talaga tong asawa ko to, pakapasaway. Imagine mo, mas matanda pa sa simbahan, yung simbahan, magti-20 years. Sa 22, nasa loob ng simbahan. Pero hanggang ngayon, pasaway pa rin. Walang pagbabago. No? Pero, sabi nga, pag po tayo talagang nagmamahal sa Diyos, iiwasan po natin masaktan natin siya. Tama po ba yun? Para sa mga mag-asawa dito, mag-boyfriend, mag-girlfriend, magkaibigan, dahil gusto nyo maingatan yung relationship, iniiwasan yung masaktan. Kaya may mga bagay nga natotolerate natin, wag lang masaktan, wag nating masabing yung bagay na yon kasi ayaw mong masaktan. Halimbawa, kaibigan mo, medyo iba ang amoy. No? Paano mo sabihin? Hindi mo masabi. Ay, alam mo, friend, gusto ko ang smell mo ngayon, sinungaling. Di ba? Huwag mo lang masaktan, babalitan mo ang sitwasyon. Pero, walang ibang tao na pwede magsabi sa kaibigan mo, kundi ikaw, kaibigan ka eh. No? Friend, parang may amoy sibuyas yata, no? May sibuyas ka ba sa bag? Baka meron ka na iwang sibuyas sa bag, paki-check mo nga. Yan. So, this is what happens when we are born again. The Holy Spirit transforms us from the inside out. No? It's this transformation allow us to be worthy of marriage to the Kings and Lord of Lords. Ikaw na una magsabi kasi mahal mo eh. No? Kaibigan mo naman yan eh. Nasasabihan mo nga ng sikreto mo eh. Dahil yung sikreto niya, sabihin mo rin. Di ba? Friend, may June. Nadato puti tayo ngayon. Oo. Nadato puti tayo ngayon. Friend. Subukan mo to. Dinikdik na tawas. Baka mapagkamala mo asin yan, dinikdik na tawas yan. No? Hindi na mag-sweat siya, nakakaputi pa siya. No? Di ba? Kaibigan mo, alam ka na mas pangit, iba pa magsabi, ikaw na magsabi. No? So, nandun yung pagmamahal. Kaya si Lord, kita niyo, dahil mahal tayo ng Lord, may mga sitwasyon, diretso tayo sinasabi ng Lord eh. Pag binasa mo yung salita mo, sabihin sa'yo ng Lord, huwag mong gawin to. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Tama. Hindi tayo tinotolerate ng Lord eh. Kaya minsan masakit ang katotohanan. Pero yung katotohanan ay makapagpapalaya, so that's good. Tama? So kaya nga mahalaga po, listen to His voice. Kapag mahal mo, pinakikinggan mo siya. Okay? Listen for God's voice in everything you do, and everywhere you go, He's the one that will keep you on track in Proverbs chapter 3, verse 6. And
Sabi doon, dapat meron tayong unswavering loyalty to God. Sabi doon, sabi niya kay Peter said to him, Lord, where are you going? Jesus answered, where I go, you cannot follow me now, but you will follow later. Peter said to him, Lord, why I cannot follow you right now? I will lay down my life for you. Ba't hindi ako pwede sumunod sa iyo? Handa ako ibigay ang buhay ko, sabi niya. Pero sabi ni Jesus, will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, a rooster will not crow until you deny me 3 times. Mga kapatid, masakit ang katotohanan. Kaya minsan pag pinapalala huwag kang mangako, hindi mo matutupad. No, yan, lagi namin binabanggit kay Nephew na sabi ko, anak, huwag kang masasaktan. Ito yung paalala to. Kasi si Pedro sabi niya, hindi Lord, ipaglalaban kita. Ano nangyari? Pinagkanulo niya si Jesus ng 3 times. Kaya yung promise natin, binabantayan din po natin yan. At magpabantay po tayo. Dahil ang dali sabihin, pero, kaya sabi ko, anak, huwag kang masasaktan. Talagang mahal na mahal ka lang namin. Kaya lagi pinapaalalahanan. Naniniwala naman kami, iba ka. Oo, iba ka. Kaya lang, maganda rin may paalala. Kasi ang dami na nga ako, Pastor, pag nagkabulot po ako, susuporta ako sa church. Di ba, lagi kinikwento sa inyo, kahit nga balat ng tsokolate, hindi nakarating sa church eh. Di ba? Minsan mo lang kinamusta, sumama pa ang loob. Para ang dating kailan ko kinakamusta, siguro kinakamusta yung tights ko. Wow! Then sana nilagay ko doon, Dear Tights, how are you? Di ba? So, nagiging sensitive na. Kaya nga sabi nga, si Lord, pag sinabi niya, pag nangako kayo sa akin, to pa rin nyo. Sapagkat akong Diyos hindi nakikipagbiruan, sabi niya ng Lord sa panakasulatan. Kaya sabi niya kay Peter, will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, a rooster will not crow until you deny me 3 times. Promise is a promise na dapat natin to pa rin. Pero pag loyal ka, hindi mahirap to pa rin yan. Loyalty, ibig sabihin, the state of, or quality or an instance of being loyal, faithfulness to commitment or obligation. A godly insight, learn to differentiate between promised loyalty and practiced loyalty. Ito lagi natin binibigyan din, no? Yung promised loyalty and practiced loyalty. Yung promised loyalty, hanggang promise lang. Pero yung practiced loyalty, tinutupad yung ano may pinangako. Saan po tayo dyan? Kayo po makakaalam niyan. So, in Mark chapter 7, verse 6, he replied, Isaiah was right when he prophesied about your hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimabaw ay sa nasusulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yan. So, we are consumed with love for Jesus. Dapat we are consumed with love for Jesus that grows greater and greater and will never cease. Yung love mo kay Jesus, lalong tumataas yung antas. Habang nagkakaedad ka, habang lumilipas sa panahon, tumataas ang tumataas. Sa mag-asawa, lagi sinasabi, dapat ang pag-aasawa, walang habang buhay na ligawan yan. Kaya kita niyo, may mag-asawa, inililigaw na yung asawa eh. Kasi gusto na mag-asawa uli. Hindi po yun. Ligawan, ibig sabihin, lagi mong sinusuyo, lagi ka gumaga ng bagay para ma-maintain nyo yung sweetness and yung excitement ng relationship. Yung word na I love you, nandiyan pa rin. O, meron pa, yung mga mag-asawa, nag-I love you pa ba? O pag 15:30 lang, araw ng sweldo, wag naman. Okay. Love God greatly. No? Big love kay Lord, dapat malaking pagmamahal. Kaya nga sabi ni Matthew chapter 22, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your souls, with all your mind. This is the first and greatest commandment. Ano ibig sabihin yan? Heart, emotions, ibigay mo pati emosyon mo. Ihandog mo. Strength, love Him with your spiritual gifts and natural abilities. And mind, ibig sabihin yung decisions and discipline, handa rin nating ibigay sa Lord. So when I said I love Jesus, it means that I already commit that I will always be with Him, no matter how hard or easy. And of course, yung bilang ikaw ikakasal, put on the dress. Ayan.
pagkakasal po tayo, wear proper dress. Unless na depende sa tema. Ano ba, nagpakasal kayo, nakabikini. Proper ba yun? Nasa loob ng church, nakabikini ka. Unless kung kinasal ka sa beach o ang motive mo ay beach, pwede. So sabi nga, put on the dress, yung proper, no? Yun dapat. Okay, so, ano ibig sabihin yan? Every woman knows that the proposal is just the beginning. Being a bride and preparing for the wedding are two completely different things. We become a bride when we say, again, what? Yes. But no bride shows up on her wedding day wearing rags. We put on the dress and we doll ourselves up. Pag kinakasal, pinaghahandaan talaga, ginagastusan. Ang makeup lang, magkano na ngayon sa kasalan? 3,000, 4,000, 5,000, kasama pati magulang. Package yan, di ba? Pag 2,000, kalahati lang kilay. Pag gusto mong buo, 4,000. Ganun ang mga package ngayon eh. So, pag 2,000, kalahati lang. Kalahati may kilay, kalahati may lipstick, kalahati may foundation. No? So, pag 4,000, kompleto po yan. Yan. So, hahanap ka ngayon ng package na okay, hindi man ganun kamahalan, pero okay siya. Talaga matindi preparation. Yan. Yung ikakasal, hindi kakain ng rice ng 1 week before the wedding. Yan. Kasi baka yung susuot pagdating ng wedding, di nakakasya. So, tiis ganda. Yan. Hindi mag-rice, puro vegetable, bread. Yan. Para pagdating ng wedding, wow, bonggang-bongga. Talagang pag-rampa pa lang, wow. Si groom naman talagang, woo! Kinikilig pa kita, uy, para naman di sila kikita everyday, di ba? So, ang pagkakaiba lang, nagkaroon ng gown, no? Pero hindi ka, dahil mahal mo eh. Every time na gagawin, na-excite ka eh. So, meron preparation. Kasi sabi dito, we put on the dress and we doll ourselves up. So, as the bride of Christ, we need to prepare ourselves, be ready for the wedding feast. Revelation chapter 19, verse 78 tells us that the bride is given the finest of pure white linen to wear, and this linen represents the good deeds of God's holy people. Ibig sabihin, ang isuot po natin, it represents good deeds, good performance, or mga bagay na gagawin natin to please our groom. Yun yung susuot po natin. Kaya dapat proper. Kaya every time makikita tayo ng ating groom Jesus, nandoon yung kilig, wow, ang tindi ng aking napangasawa. Yon. For clarification, we don't earn the status of bride by doing good deeds. Putting on the dress is something we do in response to the proposal. It's not how we become a bride. There are our good deeds, our obedience, or our pure lives are simply that we prepare for eternity with our groom. And of course, lastly, spend time with the groom. Sabi nga, yet at times is coming and has how come when the true worshiper will worship the Father, Spirit, and truth. For there are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. So spend time with the groom. Isang bagay na magpapatunay ng pagmamahal, yung nagbibigay ng panahon. Tama. Diba? Kaya minsan, yung magkalayo, medyo nakakaramdam ng konting changes kasi magkalayo. No? Minsan nahuhula kung mahal mo ba ako nito, lalo na kung magkalayo na nagkukulang pa sa communication, magkakaroon ng konting agam-agam. Pero sabi nga, spending time with our karelasyon, isang pagbibigay, matinding pagpapahayag na mahal natin siya. To marry someone we've actually spent time with. Diba? Hindi ka magpapakasal na tapos wala kang panahon. Hindi maganda po yan. The more time we spend with Jesus before meeting Him face to face, the more rewarding it will be when finally do. Lalo tigit sa mga babae, no? Napakalaga sa inyo ng time. Napakalaga sa inyo ng time, di ba? Gusto niyo bibigyan kayo ng time talaga. Okay, ite-text, kaya video call, yan. Pag nakatulugan sa oras na yon, kinabukasan, wala kang ganang kausap. Tinulugan mo ko, yan. Kasi mahalagang time.
Sa mga babae, mahalaga ang time. Kaya pa nagde-date, late kayo ng 1 hour. Ay, hindi pala. Iba pala yon. So, mahalaga ang time eh. The more time you spend with Jesus before meeting him face to face, the more rewarding it will be when we finally do. As the bride of Christ will one day be with Him, and because of the cross, will be a worthy bride. Yan. So, magbigay po tayo ng time. No? Isa pong kapahayagan ng pagmamahal natin sa Lord, yung time. So, connect more. Ayaw. Connect more. Lagi kang dapat excited na ma-meet si Lord. We want more pag totoong connected ka kay Lord. Dapat connected ka sa church. Okay? Ito dito ko po kayo tatapusin sa anong tono. We want more. Pag totoong connected ka kay Lord, dapat connected ka sa church. Why? Kasi ang church ang kanyang katawan. Di ba? Kasi hindi ba pwedeng ulo lang. Dapat pati katawan. Kaya sabi doon, kaya dapat connected tayo sa church kasi iyon ang kanyang katawan. Many people today claim they are Christian, but there is no submission to any form of local church. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa kanyang design. Sino po dito naniniwala kayo nag-design ng church is si Lord? So dapat naniniwala kayo doon sa kanyang design. We know that God is in us, but we will be in God too. Ulitin ko po. We know that God is in us, but we will be in God too. So never forget that Jesus went through to make us His bride. It's a love story unlike any other. Our Messiah made it His mission to rescue us from darkness so that He could transform us into His beautiful bride, the picture of perfection. So, ang goal natin bilang asawa ni Jesus, patuloy natin sa pakiligin, patuloy natin siyang pangitiin, patuloy natin siyang supresahin sa mga gagawin po natin para sa Kanya. Tayo po lang tayo tumayo. Say yeah, 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 say yeah. yeah. Lift your voice and say yeah, yeah. Yeah, yeah, Say yeah. yeah. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say, I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying him down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm blessed but not crushed. I'm blessed but not crushed, persecuted, not abandoned, down, not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, this joy comes in the morning. Yeah, yeah, yeah. I'm trading my sorrows, I'm trading
my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say, oh, we sing, yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, we sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord, amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabihin po natin, yes, yes, Lord. Napaka-importante po ito sa Kanya. Hindi lang salita, kundi patunayan natin, yung yes natin ay totoo na binibigyan natin sa Kanya. Hawakan mo yung katabi mo. And i-bless mo po siya. Now may the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace, more favors, more blessing, more direction from the Lord, and open door blessing be with you. In Jesus' name, amen. Yes. Yes, Lord. Amen. So, welcome sa ating anniversary month next Sunday. No? So, tayo po ay papasok sa ating anniversary month. Again, to God be the glory.